Huwag mong tulungan ng anak mo para matulungan mo siya. Nalito ka ba? Ako din eh. Anong oras mo itong video na to hanggang dulo para malaman mo kung bakit? New day guys! New content. Pag-usapan naman natin guys ang isang ugali nating mga magulang na hindi natin napapansin pero nakakasira sa utak ng anak natin. Yan yung kawalan natin ng pasensya o pagiging impatient natin. At i-explain natin yan kung bakit. Alam nyo kasi guys, ang bilis nating magbigay ng sagot o kaya ng clue sa anak natin. Gusto kasi natin na maging maayos agad ang mga bagay-bagay. Gusto kasi natin na mabilis na matapos agad ang mga bagay-bagay. Kahapon guys no, naglaro kami ng anak ko ng puzzle. Siyempre, gusto ko matapos na agad. Kasi nakikita ko nahihirapan yung anak ko eh. Kaya sinabi ko bigla sa kanya, I know that missing pieces anak. Cut this then ako na yung gumawa guys, pinakita ko sa kanya. Paunti-unti kong binuo yung puzzle na ako yung nag-iisip at ako yung gumagawa. Pero pagkatapos naming maglaro, realize ko guys na hindi ko pala siya tinutulungan. Ninanakawan ko pala ang anak ko ng pagkakataon na mag-isip ng mag-isa. Na para bang indirectly sinasabi ko sa kanya na huwag ka na mag-isip anak kasi andyan naman ako para gawin ang lahat ng gagawin. Hindi ko pala siya tinutulungan guys na mag-isip independently. Na sana later on magagamit niya paglaki niya at yun sa pag-aaral niya sa school magagamit niya. Dito ko na-gets guys no, ang kawalan natin ng pasensya, yan pala ang ugat ng kawalan ng confidence ng anak natin para mag-isip. Kaya pala sabi sa research guys, na short circuit raw ang executive function ng utak ng bata kapag pinipilit ng magulang na isolve yung mga problema. Kasi magulang nagagawa eh. Hindi tuloy natututong magtiyagang mag-isip ang bata. Kasi paglaki dapat ng anak mo, may kakayahan dapat siyang mag-isip, may kakayahan siyang magtiyaga, at may kakayahan siyang mag-solve ng mga sarili niyang problema. Kaya dapat piliin nating mag-antay. Ang pagtitiyaga natin na mag-antay sa anak natin na mag-isip, yan ang pinakamalaki regalo sa utak ng anak natin. Kaya ang acronym natin ngayon na saktong-sakto ay tatawagin nating WAIT. W-A-I-T. First letter natin guys, W or WAIT. Maghintay ka lang at tumahimik. Pag nakita mo nag-iisip yung anak mo, huwag kang magsalita. Hayaan mo siya mag-isip. Hayaan mo maramdaman niya ang tahimik na moment na yan para mag-isip. Maghintay ka lang ng mga around 5 to 10 seconds bago ka magtanong ulit. Hayaan mo siya. Second letter natin guys, letter A or allow. Payagan mo siyang magkamali. Tandaan natin ang pinakamahusay na teacher ng anak natin ay ang pagkakamali niya. Huwag mong bigyan ng clue para di lang siya magkamali. Huwag mo rin dapat ipahiya ang pagkakamali ng anak mo. Hayaan mo lang. Third letter natin guys no, independent or letter I. Palakasin mo ang independent thinking ng anak mo. Pag nagtanong siya ng paano to gawin, ibalik mo ang tanong sa kanya. Ano sa tingin mo nak? Anong una mong dapat subukan or gawin? Hayaan mo siyang unang mag-isip ng solusyon. Fourth letter natin guys no, letter T or tell me more. Huwag mo isolve. Magtanong ka ng anak, tell me more, sa halip na ibigay mo ang sagot. Sabihan mo siya na interesting yan anak ah. Ano pang naiisip mo na iba? Ibigay mo ang attention mo sa anak mo, hindi ang sagot mo. Kaya tandaan natin guys no, ang pagiging pasensyoso mo ngayon, yan ang magpapalakas ng utak ng anak mo para maging matalino at maparaan siya paglaki niya. Hindi lahat ng pagkakataon nandiyan ka. Maraming pagkakataon mag-isa lang siya magdidesisyon. At pag tinulungan mo siya sa bawat minuto, segundo, oras ng buhay niya, hindi siya matututong magkaroon ng independent critical thinking. Yaan mo lang. Ikaw, sa anong bagay ka pinaka-impatient sa anak mo? Sa pag-solve ba ng mga puzzle, pagbibihis ba ng anak mo o pagkain niya? Share mo naman kung paano mo i-apply ang WAIT, W-A-I-T, simula ngayong araw para makatulong tayo sa iba.